Kumusta? Kapag sinabi nating maunlad ang isang bansa, ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ano yung picture na pumapasok sa isip natin? Tara, alamin natin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pambansang kaunlaran. So, kapag narinig mo yung salitang kaunlaran, ano yung unang-unang imahe na nakikita mo? Kasi malamang pamilyar sa atin yung mga karaniwang simbolo nito, di ba? Yan, di ba? Matatayog na buildings, malalapad at magagandang kalsada, tapos yung mga balita sa TV tungkol sa paglago ng ekonomiya, ito yung mga klasikong larawan ng sinasabing pagsulong ng isang bansa. Pero, tanong natin sa sarili natin, sapat na ba talaga to? Ito na ba yung totoong sukatan para masabing tunay na maunlad ang isang bansa? O baka naman may mas malalim pa tayong kailangan tingnan? Dito ngayon papasok yung dalawang konsepto na aminin na natin madalas nating napagpapalit, pagsulong at pag-unlad. Parang pareho lang pakinggan, no? Pero sobrang laki ng pagkakaiba nila at yan yung kailangan nating himayin gayon. Okay, unahin natin yung pagsulong o progress. Ito yung mga bagay na, kumbaga, pag lumingon ka, kitang-kita mo at nabibilang mo. Mga bagong tulay, bagong airport, modernong teknolohiya at dumaraming produkto. Sa madaling salita, ito yung produkto, ito yung resulta. Sa kabilang banda naman yung pag-unlad o development, mas malalim to. Kasi ang focus nito, tao. Ang pinag-uusapan dito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagpapaganda ng kalidad ng buhay. So kung yung pagsulong ay ang produkto, ang pag-unlad, yan yung mismong proseso. Para mas madali, isipin mo na lang ang isang pabrika. Yung dumaraming kahon ng produkto na nilalabas ng pabrika araw-araw, yan ang pagsulong, yan ang progress. Pero yung mismong proseso para pabutihin yung pabrika, yung pag-aalaga sa mga manggagawa, pag-upgrade ng makina, pag-ayos ng sistema, yan ang pag-unlad. Yan yung development. So, para i-summarize, klaro yung pagkakaiba nila, no? Ang pagsulong tungkol sa produkto, mga bagay na nakikita at nasusukat. Habang ang pag-unlad naman tungkol sa proseso, nakasentro sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat tao. Sige, palalimin pa natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pag-unlad? Ano ang itsura nito? Ayon sa ekonomistang si Feliciano R. Fajardo, hindi lang pera o gusali ang basihan ng tunay na pag-unlad. Ang tunay na development daw ay yung proseso kung saan napapabuti ang kondisyon ng mga tao. Paano? Sa pamamagitan ng pag-atake sa tatlong malalaking problema, kahirapan, kawalan ng trabaho at yung malaking agwat ng mayaman sa mahirap. Okay, so malinaw na. Kung ang pag-unlad ay tungkol pala sa tao at hindi lang sa mga bagay, paano natin yun susukatin? Madaling bilangin ang tulay, pero paano mo bibilangin ang kalidad ng buhay? Dito na natin malalaman na may paraang pala para sukatin yung mga bagay na tunay na mahalaga sa isang bansa. Isang napakagandang quote mula sa United Nations Development Program noong 1990. Ang mga tao ang tunay na yaman ng isang bansa. Simple lang pero napakalakas ng dating. Kasi kung sila ang yaman, dapat lang na sila rin ang sentro ng pagsukat sa kaunlaran. Tama? At ang sagot sa tanong na paano, yan ang Human Development Index o HDI. Ito yung tool na ginawa para sukatin mismo yung tunay na yaman ng isang bansa, yung kalagayan ng kanyang mamamayan. So paano to gumagana? Sinusukat ng HDI ang tatlong napakahalagang aspeto. Una, kalusugan. Tinitingnan yung life expectancy. Gaano ba kahaba ang buhay ng mga tao? Pangalawa, edukasyon, base sa haba ng pag-aaral. At pangatlo, antas ng pamumuhay, gamit yung gross national income per capita. Simple lang, pero ang ganda ng sinasabi nito tungkol sa isang bansa. Para mas konkreto, tingnan natin tong data ng Pilipinas noong 2020. Yung life expectancy, nasa 71.2 years. Yung average na taon ng pag-aaral, 9.4 years. So, based sa mga ito at sa kita ng bawat mamamayan, nakuha ng bansa ang HDI score na 0.718 na naglagay sa atin sa ika-107th na pwesto noon. Alam nyo, yung mga numerong to, mas kumpleto yung kwento na binibigay nila kumpara sa pagtingin lang sa mga bagong gusali at kalsada. So, bilang pagtatapos, balikan natin yung pinaka-core ng usapan natin ngayon. Sa huli, ang pinakamahalagang takeaway natin dito ay ito. Ang tunay na pag-unlad, hindi lang yan nasusukat sa laki ng ekonomiya. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang lipunan kung saan may mas magandang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to para pag-isipan. Sa tingin ninyo,
Paano nga ba namumuhunan ang ating bansa sa tunay nitong yaman? Tayong mga mamamayan nito. Maraming salamat sa pagsama ninyo.